Sa gitna ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Good morning. Magandang umaga ulit sa ating mga kaibigan all over the world. And say hello sa lahat ng mga bagong mga nakatune in. Ito muli ang The Voice of Inspiration across the airwaves. At sama-sama po tayong magbubulay-bulay, mag-aaral at saliksikin ang banal na kasulatan. Good morning. Yung mga nauna dyan, sige, batiin na natin. Good morning kay Sir Rolando. Magandang umaga, sir. And of course, kay aking buddy, si Sir Samsor Presado. Magandang umaga. At sa mga katropahang laging nariyan, si Sister Caroline from Canada. Good morning. Ito ang pang 22. Alright, 22 episode ng The Voice of Inspiration across the airwaves. The Living Word Web Radio, The Voice of Inspiration across the airwaves. Live podcast every day at 5:30. Pero hindi na tayo nagiging eksakto, minsan nalilate. Gawa ng internet connections. Minsan mahina, minsan malakas. Purihin ng Diyos. Ito po ang title ng ating devotion. Iisang Espiritu, iisang Panginoon, iisang Diyos. Ang pagkakaisa at mga kaloob ng banal na Espiritu. Okay, meron po tayong iba't ibang antas ng ng pangunawa patungkol dito sa iba't ibang churches, at yung mga iba naman ay totally hindi pa nila naintindihan kung ano yung ibig sabihin ng pagiging isang kaloob o iba't ibang mga talents na pinagkaloob. Yeah, that's true. Okay, sarap yan. And greetings po sa lahat ng ating mga kaibigan na dumarating pa lang. Sige, yung iba naman ay nagpiprepare at habang ikaw ay nagkakape at habang ikaw ay naghahanda sa iyong pagpasok sa trabaho. Today is Friday, May 22, 2026. Ang Friday ay pinakalinggo nila sa Dubai or United Arab Emirates sa buong Middle East. Ang teksto na ating pagbubulay-bulayan ngayon ay mula sa unang Korinto, 1 Corinthians 12 verse 3 to 6. Magandang araw po muli kay Ma'am Rowena Sombrito. Okay, mag-message lang po kayo dyan at mamaya po ay ating babasahin yung mga ibang mga messages. Natakpan. Okay. Magandang araw po muli, mga minamahal at ginikilig kong mga tagapakinig, mga kapatid kay Kristo. Welcome once again sa ating programa dito sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po si Pastor DJ Amordi,
at sama-sama nating pag-aralan, pagbulayan ang makapangyarihang salita ng Diyos. Sa umagang ito, ang pag-uusapan natin ang isang napakahalagang katotohanan tungkol sa banal na Espiritu at sa iba't ibang kaloob na ibinibigay niya sa bawat mananampalataya. Ang ating mensahe ay pinamagatang iisang Espiritu, iisang Panginoon, at iisang Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po ulit sa panibagong araw na iyong pinagkaloob. Salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag, pag-asa at direksyon sa aming buhay. Banal na Espiritu, ikaw ang mangusap sa bawat isa na nakikinig. Buksan ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong katotohanan. Turuan mo kami kung paano gamitin ang mga kaloob na iyong ibinigay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat, Ama, sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Ang aklat ng 1 Corinthians ay isinulat ni Apostol Pablo para sa kanyang iglesia sa Corinto. Ang simbahan doon ay may talagang maraming problema. Alam niyo, napag-aralan po namin yung Book of Corinthians. Grabe ang mga pangyayari at grabe ang mga naranasan nila, yung mga naunang mga Kristiyano sa Corinto. Nandyan kang pagkakahati-hati, inggitan, pride, pagmamataas, at maling paggamit ng spiritual gifts. Kaya itinuro ni Pablo na kahit iba-iba ang kaloob ng bawat mananampalataya, ay iisa lang ang pinagmulan nito, ang Diyos. Basahin po natin ang 1 Corinthians 12, chapter 12, verse 3 to 6. Sabi dito, "No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are different kinds of gifts, but the same Spirit." Ito po ang pangunahing mensahe natin. Ang tunay na patotoo ay gawa ng banal na Espiritu. Okay, bumati muna tayo bago tayo magpatuloy doon sa mga bagong dating. Magandang umaga po sa inyo. Greetings kay Ma'am Alma Abawag Arcibal, watching from ano na ba yung lugar mo? Bakit ko kaya nakakalimutan lagi yung lugar mo? Arizona. Ay, Carolina ba o Arizona? Okay? And greetings din kay, wala pa si Ma'am Caroline. Okay? Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay. Hindi sapat ang simpleng pagsasabi lamang ng Jesus is Lord. Ang tunay na pagkilala kay Jesus ay bunga ng banal na Espiritu sa puso ng tao. Kapag ang isang tao ay totoong may Kristo sa puso, o Kristiyano, o binago ng Diyos, ay may totoong pagbabago sa kanyang buhay. May pagmamahal sa Panginoon, may pagnanais na sumunod, at may bunga ang Espiritu. Ang sabi ng Galatians 5:22, "But the fruit of the Spirit is love, joy." Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Okay? Basahin niyo yan sa Galatians 5:22. "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, gentleness." So lahat po ng kababaang loob, lahat po ng pagpapakumbaba, pangunawa, pagmamahal, yan po yung bunga ng Espiritu, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Tandaan po, Diyos ng pag-ibig, hindi po Diyos ng mainitin ng ulo. Isa rin ako sa mga mainitin ng ulo nung araw. Maikli yung aking pasensya. Ikaw kaya? Di ba? Lalong-lalo na kapag merong mga bully-bully o tinatawag na
anong tawag doon? Yung mapang-asar ba na mga tao, no? At araw-araw na nararanasan yan ni LB. Okay, ang dalangin ko lang, LB, ay patnubayan ka ng Banal na Espiritu. Manalig ka sa Kanya. Iba po ang balik ng ipinapanalangin mo yung sitwasyon mo na paghihirap. The battle belongs to the Lord. Okay, ang pakikipaglaban po ay nasa ating Diyos. Pero kung ang ating relasyon sa Diyos ay hindi talaga nakaangkla, ay parang isang ilaw na hindi sisindi kung walang kuryente. Maaari mong pindutin ang switch, pero kung walang power source, walang liwanag. Ganon din ang buhay espiritual. Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay sa mananampalataya. Kaya tiyakin mo po na nakaangkla yung nakakonect yung ating spirit. Yung relasyon o connection natin sa ating Panginoon. Para kahit na anong hilingin mo ay may kasagutan. Hindi man siguro sapat o 100%. Kasi naman yung hinihiling mo sobra-sobra. Kaya baka hindi naman ipinagkakaloob ng Diyos. Pangalawa, iba-iba ang kaloob, ngunit iisa ang Espiritu. Ayon sa verse 4, hindi pare-pareho ang talento at spiritual gifts ng mga mananampalataya. Di ba? Sa senaryo na lang ng buhay natin dito sa mundo, iba-iba ang degree, iba-iba ang diploma, iba-iba ang kakayahan, ibang-iba ang trabaho. Di ba? May mga ngaral, may mga awit, may encourager, may teacher, may helper, at marami pang iba. Kahit ano pang ginagawa mo sa loob ng simbahan. Kahit ikaw lang ay taga-ayos ng upuan. Dito naman sa ating online church or dito naman sa ating ministry, ayan, ginagawa mo na yung tungkulin mo bilang isang bilang kasapi sa ating trabaho para sa kingdom ni Lord. Yung mag-share, mag-like ng salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay galing sa isang espiritu. Ang nag-uudyok sa atin ay ang banal na espiritu na siyang gawin yung mga magagandang bagay para sa mga tao. Ito ang isang mahalagang katotohanan. Hindi dapat pagmulan ng inggitan o pagmamataas ang ating mga kaloob or mga gifts. At hindi para magpasikat kundi maglingkod. Hindi yung sarili mo ang maitaas kundi ang Diyos na siyang nagbigay nito. Parang isang banda o orkestra or basketball, di ba? Iba-iba ang instrumento at iba-iba rin ang kanya-kanyang papel. Pero kapag sabay-sabay na tumunog ng maayos, ang kalalabasan nito ay napakagandang musika. Ganon din tayo sa katawan ni Kristo. Iba-iba ang paglilingkod, ngunit iisa ang Panginoon. Ayon sa verse 5, may iba't ibang ministry ang Diyos. May mga taong nasa pulpito, may mga taong nasa media ministry, isa po tayo doon. May mga nasa worship, may mga nasa outreach, may mga nasa likod ng camera or behind the scene. At may tahimik na naglilingkod. Ito po yung maaga, minsan nagpipunta sa mga simbahan, church, naglilinis sila, naglilinis ng mga upuan, naglilinis ng toilet, naglilinis ng floor. So yun po, no? Ngunit ang lahat ng ito ay mahalaga sa Panginoon. Huwag po nating maliitin ang iyong ministry. Kahit maliit sa paningin ng tao, mahalaga ito sa mata ng Diyos. Pangapat, ang Diyos ang gumagawa sa lahat. Ayon sa verse 6, ang tunay na kapangyarihan sa ministry ay hindi galing sa talento.
Hindi lang galing sa talento lamang kundi sa Diyos kumikilos ang bawat isa. To share the gospel sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapitbahay. Ang tunay na kapangyarihan sa ministry ay hindi galing sa talento, kundi ito ay galing sa Diyos. Tama yon na meron kang talento. Bakit? Kasi binigyan ka ni Lord ng talent. Maraming talent, no? Hindi lamang po yung kahit na anong talent. Si Ma'am Caroline, ang daming talent niyan. Pwede niya magamit sa pagpupuri sa Diyos, no? Pwede mo ring mabenta. Ako bilang isang artist, okay? Nagdo-drawing, music. Pero actually, galing na po ako dyan at hanggang ngayon naman ay nagdo-drawing pa rin. Kaya lang, hindi na yung talagang work talaga na katulad sa Dubai before na aking pinanggalingan as a designer. Trabaho po ako dyan sa Solico Group of Companies for ilang dekada rin. Mahigit na 2 decades. At nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos na talagang totoo talaga. Na kung sino man yung pinagkalooban niya ng mga talents, ang masasabi ko na lang sa mga humahawak o meron nitong mga talents ay ibalik po natin ang pasalamat sa Diyos. Ibalik po natin yung sa mamagitan ng pasalamat, be grateful. Okay, greetings muna kay Matet Iyas Bargamento. Good morning po, Pastor. Okay, magandang umaga rin. And welcome din kay Tintin Ramirez Veray. Thank you very much for listening. Lahat po ay welcome. Balik po tayo sa ating tinatalakay. Ang Diyos ay gumagawa ng lahat. Ang tunay na kapangyarihan sa ministry ay hindi galing sa talento. Ito ay nanggagaling sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag may bunga ang ating paglilingkod, huwag tayong magyabang. Huwag angkinin ang kalwalhatian, kundi ibalik natin ang papuri sa ating paglilingkod. Hindi po tayo naghihintay ng bayad. Hindi po tayo naghihintay ng kapalit ng ating paglilingkod. Dahil doon, ipinaghanda tayo ng ating Diyos ng mansyon o matitirhan. At siya'y muling babalik dito sa lupa upang isama tayo sa kanyang ipinaghanda sa atin. Ang tao ay parang instrument. Ang Diyos ang tunay na musikero na tumutugtog sa ating buhay. Narito po ang mga practical na aplikasyon ng ating napag-aralan, napagbulay-bulayan sa umagang ito. Magpasalamat sa iyong kaloob. Kung anong kaloob. Kung wala ka pang kaloob, wala kang gifts, wala kang talent. Pero hindi pa ako naniniwala na walang talent ang isang tao. Marami pong mga talent. Minsan ay nakatuon lamang doon sa mga bagay na hindi natin ginagamit at hindi natin sinusuri kung para saan ito. Ano man ang ibinigay ng Diyos sa iyo, gamitin mo ito para sa kanyang kaharian. Pangalawa, huwag mainggit sa kaloob ng iba. May espesyal na layunin ng Diyos sa bawat isa. Tulad ng mga tools, no? Merong lagari, may martilyo, may may screw, may plies, iba't ibang klaseng tools. Kaya maaaring ikaw ay isa dyan sa mga tools na yan na gagamitin ng Diyos para sa kanyang pamamahayag. Okay? Sa pamamahayag ng salita ng Diyos. Gamitin ang iyong talent para kay Kristo. Ang gifts ay hindi dekorasyon, kundi gamitin para sa ministry. Panatilihin ang pagkakaisa sa simbahan. Iisa ang ating Panginoon at iisa ang Espiritu na gumagawa sa atin. At narito po ang conclusion, mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Ang hinahanap niya ay pusong magpagamit o yung oras na inilalaan mo sa Kanya.
Maaring iba-iba tayo ng kakayahan, personalidad, at ministry, ngunit iisa lamang ang pinanggagalingan ng ating lakas, ang ating Panginoong Diyos. Kaya gamitin natin ang ating buhay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Kung wala ka pang naatinan dyan, maghanap ka po ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos. O kaya naman ay dito tayo sama-sama online sa magitan ng pag-share, pag-like, at Pero number 1 po dyan ay i-share po natin. Alam niyo po ba na merong sinabi ang banal na kasulatan na pag dumating yung puntong narinig at nalaman, nabasa ng sangkatauhan ang salita ng Diyos, and then the end shall come. Kaya kung meron kang desire na naghihintay na nag-aalab ang iyong puso na makita ang Panginoong Hesus sa paghihintay sa Kanya, tulungan po natin ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga preachers na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Doon po ang hangganan natin. Doon po tayo pupunta. Lahat. Una-unahan lang po yan. Una-unahan yung sinasabing pag pumanaw sa mundong ito, di ba? Pumunta ka sa sementeryo. May bata, may maliit, may malaki, may bata, may matanda na siyang nauuna kaysa sa atin. Ibig sabihin po, lahat tayo ay lilipas sa mundong ito at lahat tayo ay papanaw at uuwi tayo sa may gumawa sa atin, ang ating Creator, sa ating Diyos. Kaya minamahal na kapatid, dalangin ko na ang bawat isa ay magkaroon ng desire na maglingkod sa Diyos, magpahayag. Kaya kung ikaw ay nagkakaroon ng conviction sa Panginoon, purihin ang Diyos. I-share po natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita, sa aming mga narinig. Maraming salamat sa iyong mga kaloob. Maraming salamat sa mga taong pinagkatiwalaan mo. Naway gamitin nila ito para sa iyong kaluwalhatian at pagpapahayag ng iyong banal na salita. Turuan mo kaming gamitin ito ng may kababaang loob at pagmamahal. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang bawat nakikinig ngayon, ang bawat pamilya, OFW workers, mga may sakit, mga leaders ng aming bansa, mga pastor at manggagawa, at ang bawat churches or iglesia sa Pilipinas o sa buong mundo. Bigyan mo kami ng pagkakaisa at apoy ng paglilingkod para sa iyong kaharian. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ako po si Pastor DJ Amordi. Nagpapaalala, ang bawat kaloob ay biyaya ng Diyos. Gamitin natin ito para sa kanyang kaluwalhatian. God bless everyone. Magandang umaga. Okay, dako naman po tayo sa ating mga pagbati, kung sino po yung mga hindi pa natin nabati kahapon. Okay, nandyan na po. Na pakikita nyo dyan sa ibaba ng ating podcast. Actually, yung pangalawa pong dalawa ito. Ito yung live at yung isa ay pang-replay. Alright? And of course, greetings sa lahat ng mga katropahan natin group by group. Greetings po sa lahat ng tawag ito ng church, isang church dito sa Castillejos, yung aking inaatinan. Okay, the Castillejos Methodist Church sa pangunguna ni Pastor Roger. Purihin po ang Panginoon at sa mga men in ministry. And greetings din also sa Filipino Evangelical Church, Saved by Grace, dyan sa Olongapo City sa pangunguna ni Pastor Alfredo Apog. And greetings din sa mga katropang NRC, alam na, dyan sa Dagupan City. Yan, si Ma'am Glenda, laging nandyan.
Okay? Sino pa? At yung mga tropang si Ma'am Alma Abawag. Wala pala si Glenda na yun si ano. Okay, at laging nandyan. Thank you very much, Ma'am Caroline, sa iyong stars. Hindi ko po hangad. Hindi ako i-stream para kumita. Hindi po ako hindi ako nagbo-vlog. Ang hangarin ko lang po ay i-share ang salita ng Diyos. At siyempre, meron din tayong mga ginagastos sa internet, sa mga equipment. Okay, ituro ko muna kayo sa aking equipment. Yan. So, maraming yan. Kita nyo naman yung Actually, kailangan po natin ng malakas na computer para makapag-live talaga. Actually, upgraded na rin yung internet. Kailangan lang talaga natin ng malakas na dahil yung gamit kong computer ay 8 GB memory. Ang kailangan po natin ay 16. Although multiple computers dito, kaya lang laging nag-upgrade ang nag-upgrade ang technology. Hindi natin kayang pigilan 'yan. Upgrade ka ng computer, mag-upgrade yung software, no? So pag nag-upgrade yung software, ibig sabihin yung hardware mo kailangan mo ng baguhin. Kailangan mo ulit na i-upgrade para magkaroon ng mas mabilis na connection. So, ganyan din po sa atin sa pamumuhay. Kailangan din po nating i-upgrade. Right? Ayan. Ito yung ginagamit kong yan, makikita nyo. Okay, wala na tayo sa abroad ngayon. Sa abroad kasi kahit na yung mga lalong-lalo na nung nasa opisina ako kapag nag-upgrade kami, sabi ng aming employer, okay, iuwi nyo na yan para magamit nyo sa bahay. Gagawin naman namin, talagang inuwi namin yung mga equipment. Ako yung nag-work sa Solico Group of Companies before, sa Jebel Ali, dyan sa at nakatira kami dyan sa Sharjah actually. And then everyday biyahe patungong Dubai. Parang lang, magkakalapit lang na baryo. Na bayan. Parang gano'n, dadaan yan sa Al-Mulam Plaza. At lumipat sa Jebel Ali, dumadaan kami dyan sa Sheikh Zayed Road. Araw-araw yon. Good morning, Pastor JJ. Magandang buhay, everyone. Virginia, USA pala si Ma'am Alma. Sulat ko na nga lang dito. From Virginia. Minsan nagkahalo-halo dito sa dinadami ng mga kaibigan natin. Okay, marami po tayong karanasan at experience sa buhay. Lagi po tayo magpasalamat. Dito lang sa Pilipinas talaga ang naikumpara ko pagdating sa pagkain. Sabagay, marami rin pagkain pero talagang mahal talaga eh. Pumunta ka sa iba't ibang bayan. Iba rin dito sa San Marcelino, iba rin sa Pangasinan. Minsan nakakaabot ako sa Pangasinan. Kami. Para bumili ng, talaba, bumili ng bangus, isda. At minsan dumadaan kami dyan sa Lingayen. Makapamili ng fresh na isda. Anyway, ako pinagpipray ko na magkaroon ng talagang malakas na equipment. Bilang isang radio station, kailangan talaga yung Itong ginagawa ko ay dalawang klaseng series kasi hindi ko pwedeng pagsabayin dahil hindi kaya ng machine. Okay, iba yung live at saka yung replay. Yung replay po ay makikita nyo dyan, may mga nag-scroll na text na ganyan. Kasi kapag sabay-sabay siya at different angle, kasi katulad ng ang broadcasting kung tutusin, meron kang makikitang biglang dito, nasa front, meron sa side. No, pag sabay-sabay yung camera, bumabagal yung streaming. Kaya dito, dalawang series na lang. After ng live,
Tapos, i-edit yan para magkaroon ng panibagong record. And then, yun na yun. Pero kung meron kang malakas na internet, at least 16 GB, ika nga, memory, pwede na yun. At siyempre, kailangan malakas na internet. So, yan pa yung mga ginagastos. Sa lahat po ng ginagawa natin para sa Panginoon, ay kailangan mo talagang gumastos. Yan na po yung sakripisyo natin para makapaglingkod. Subukan mong pumunta sa iba't ibang lugar, kailangan mong mamasahe. Kailangan mo ng equipment para mag-share. Pero yun ang Diyos dahil yan po yung advocacy natin. Di ba? Abangan po natin sa mga darating na episode. Talakayin po natin yung mga OFW dapat nating gawin habang ikaw ay nasa ibang bansa. Okay, pag-uwi mo sa Pilipinas, minsan ang nakakalungkot ay para ka nang nag-iisa. Kasi wala kang mga kaibigan eh. Hindi mo na-establish yung mga kaibigan mo. Dahil malayo kang matagal kang nawala sa iyong pinanggalingan. Right, and greetings kay Napoleon Insulias, kay Emil, and saying hello kay Bibian, laging nagsishare yan. Kay Ma'am Sherlyn Capulong, Jing Blanquera, Lilia Bribon Romualdo, Bots Mina, Maria Cecilia Bonillo, isang professor na kaibigan, classmate, dyan sa Olonga po. Kay Ma'am Tess Sadang, nako laging late, pero sige, batiin na kita. And of course kay Maricar de los Santos, Master Maricar. Josefina Puesto Zulweta Gramata, kay ito si Kabadi-Badi, Joey Honrado. At sa lahat ng mga bumubuo ng mga Cavaliers natin dyan sa NRC. And of course, and hello kay Sir Rolando Fernandez, si Sir Aga. Nasa na ba si Kuya Joel? Sir Joel, Joel Lopez, si Godfather. And of course, and hello kay Ronnie Pajardo. Yan. Alejandro Dupra ng Santa Fe, San Marcelino, Zambales. And of course, and hello kay Nida, kay pareng Robert Ibuenga, dyan sa Dasul, Pangasinan. At of course, kay Mario Alicante. At sa lahat ng mga katropahang LCBS, Living Christian Bible Seminary. At bago ko makalimutan, sabay yung greetings ni Sir Pastor Dibo kahapon. Anyway, bukas na lang siguro. Purihin ng Diyos at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway nakapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Nakapagbigay po ng katuruan na magagamit natin sa ating buhay. Maraming salamat. Thank you very much once again. This is Pastor DJ Amordi, and you're listening to the Living Word Radio, the inspiration across of the airwaves. Magandang umaga. Today is Friday nga pala. Yan ang pinakalingko sa Dubai. Okay? Nakakamiss din minsan yung nasa abroad eh. Dahil pag nandun ka, kapi-kapi kayo sa mga 5-star hotel, tapos punta kayo sa dagat, ganon, na sama-sama na mga friends mo, mga ganon. Those were the days. Dito sa Pilipinas, marami din naman napapasyalan kagabi. Sa Anwa ko kagabi, nasa may lapas sa Narciso. At nakakatuwa dahil yung tabing dagat, dati may isang nagtitinda ron. Ngayon, ang dami na nila. Tapos marami ng mga tao. Pero magugulat ka, maraming nagpupunta, maraming kumakain. Nag-i-enjoy lang, nag-i-stroll lang. So, pwede ka magdala ng lamesa mo doon, dala ng sariling pagkain, tapos jamming na, gano'n. May nakita ako doon na may mga dalang tent. Tapos marami sila. May kanya-kanyang dalang sound system. Hindi naman yung pangmalakasan na sound system, kundi ang tama lang.
Tapos yung iba nagbibidyoke. Alright. Na magkaroon lang ng kasiyahan. Pero ang nakakamiss talaga yung mga yung mga nakaraan na ginagawa mo na sa iba't ibang lugar, iba na namang mga kaibigan, mga ganyan. So, anyway, tayo naman ay bagong kaibigan na naman, bagong circle dito. Alright, so sana lagi nandyan si Rowena, si Alma, si Caroline, at yung mga ibang mga kaibigan natin na laging nakikita. Alright, and welcome to the Living Word, the voice of inspiration across the airwaves. Okay, thank you very much mga minamahal na kaibigan, mga kapatid. Tayo muna ay sumandaling magkahiwa-hiwalay at kita-kits ulit tayo online sa ating mga posts and keep on sharing. Pakishare lang po ang ating message para sa ating mga kaibigan. God bless.